Muli isang magandang umaga ang aking pinapaabot sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Narito po ang Health Top Media Ministry ay umailan lang naman sa himpapawid upang ating pagsalunan ang mga katotohanang pag-aralan natin sa umagang ito. At sa umagang ito, narito po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Ay na rin po si Mrs. Adeline Puentes Hernaldo. At narinig po ang ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Real Quezon. Ay narinig po si Sister Lorena Rabadilla at ang kanyang may bahay. Sa oras na ito ay narito din po ang ating mga kaibigan mula po sa Ilocos. Narin po si Sister Emma Labisto Agtarap. At ganun pa man ang ating kaibigan dyan sa lugar ng Leyte. Narin po si Inchin Monte Alto. At ang ating kaibigan dyan sa all the way from Saudi Arabia, narin po si Sister Lani Dayon Hernaldo. At ang aking manugang dyan po sa lugar ng Quezon Province, Panukulan, ay narinig po si Sister Esther Hernaldo. Brother Leonard ng Real Quezon, akin din pong binabati ng magandang umaga. At ganun po man, narinig po si Pastor Joby Sarti Estrada, ay narin po sa Real Quezon, akin pong binabati ng magandang umaga. At ganoon din po ang ating mga kaibigan dyan all the way from Australia. Narin po si Sister Nora Rarugal. At ang ating kaibigan dyan po dito po sa lugar ng Oson Masbati, narin din po si Salin Lapi. Ang ating kaibigan sa Quezon City, narin din po si Mr. and Mrs. Jenny Pasigan Mongkada. At ang ating matalik na kaibigan si Elame Parcon. At narinig po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa ay narin po si Teresa Ariula. At ganoon pa man, narin po si Mr. Will Hostaya Sobito. At ganoon pa man, narin po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay dyan po sa lugar ng Dimasalang. Narin po si Brother Junald Arisubal. At ang ating ang butihing may bahay ng ating district pastor, narin po si Sister Mamilisa Mahinay. At ganun po man, narin po si John Hernaldo ng Batangas. Mr. and Mrs. Neri Cesar Neri. At sa lahat po ng aming mga kaibigan na po sa lugar ng Bonifacio, Oson Masbate, ay narinig po si Maika Dumagan Dadula. Ang ating mga kaibigan dyan sa narinig po sa Dinahican, Quezon, ay narinig po si Jewel Balitar. Kumusta na po kayo dyan sa Dinahican? At dyan po sa lugar ng Infanta, narinig po ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Narin po si Mr. and Mrs. Diosdado Piñamora. Alright, narin po si Brother Leo Gosilatar ng AWR. Akin pong binabati ang mag-asawa. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, ang pamilya po ng ni Brother Rabanilla, ni Sister Lorena, akin pong binabanggit at salamat po na kayo po ay patuloy sa ating panonood. Kung iyo pong nakita ngayon ang narin po sa screen ay inyong nakita ang ating presentation, ay akin pong binabati kayo ng magandang umaga. Narin po ang aking matalik na kaibigan si Norman Serrano. At ganoon pa man, narin po ang ating mga kaibigan dyan sa lugar ng United States. Narin po si Brother Joseph Eretzo all the way from Chicago. And also we will greet also Brother Emil Romaga
At narin po ang ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Armenia. Narin po si Eva Bagalihog. At diyan po sa lugar ng Panukulan, Quezon, narin na po si Mr. and Mrs. Tess Piñamante. At ang ating pong kaibigan dyan sa Batangas, na rin po si Pastor Robert Mendoza. And also, we will greet also Pastor John Entero Quezon. At dyan po sa lugar ng Palanas ay narinig po si Edgar Alugin. Okay, kumusta na po kayo dyan sa Palanas, Brother Alugin? At dyan po sa San Isidro, Katayngan, narinig po ang ating kaibigan dyan na aking mga matalik na kaibigan. Narin po sila si Ponciano Ligaspino. Okay? So, ang ating pong matalik na kaibigan din na Junior of Pastor Osias Gusilatar, narin po sa Amerika. Akin din pong binabati ng magandang umaga. At sa lahat po ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay, diyan po sa lugar ng Tikaw, narin po ang ating buting pastor. Narin po si Pastor Rosales sa lugar ng Tikaw Island, San Jacinto. Okay? At sa lahat po ng ating mga kaibigan ay patuloy po kayo na sumusubaybay. Narin po nagdaraos ng birthday kahapon. Belated happy birthday, Brother Mel Serato. Okay? Diyan po sa ating mga kaibigan ay akin pong binabati din si Brother Melchor Lebrando of Laguna. Narin din po sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay, si Sister Helen Binaed Peñamora. Okay? Yan po ay mag-asawa ni Brother Dadong Peñamora. Okay? Yan po sa ating mga kaibigan diyan sa lugar ng Panukulan, ay narin po si Akim Pastor Grendulo. Alright? So, salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Diyan po sa lugar ng Siniluan ay akin pong binabati din po sila si Brother Mrs. Eddie Kulanag. Okay? Si Marvin Sobito, akin din pong binabati ng magandang umaga. Ang aking panganay diyan po sa Antipulo ay akin pong binabati ng magandang umaga. Diyan po sa lugar ng Oson proper ay narin po si Joshua Moran. Okay? So, salamat po muli sa inyong pakikinig at nawa ay pagpalain kayo sa umagang ito. Patuloy tayo sa ating pag-aaral at sana ay inyong matamang sundan ang ating presentation. Ito po ay may kinalaman sa presentation of the true prophets or the revelation of the true prophets. Bakit po meron pong tinutukoy na tunay na propeta? Sapagkat sa banal na kasulatan, kung inyong titinan ang sulat sa Deuteronomy, ay may nakalagay po sa chapter 18 na meron pong tunay na propeta at meron ding huwad na propeta. So, titingnan natin dito mga kaibigan na dito po sa ating pag-aaral ay may mga bagay po na dapat nating alamin na sa mga bagay na kanilang sinasabi na meron pong mga ang sabi dito ay meron itong mga counterfeit. Ano po ito mga kaibigan? Meron po tayong tinatawag na pag-aaral dito ay ang the modern prophets. Okay? The modern prophets and visions and dreams. Sabi rito. Sa ating pag-aaral ay narito po ang there is an explosion of interest in psychic phenomena today. Meron po diyang mga counterfeit na mga pag-aaral. Ngunit ang sabi po sa Matthew 7:15 ay beware of false prophets, which they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So yun po ang sabi rito. Kung ating titinan mga kaibigan, ay narin po ang mga
tinatawag na false prophets. Okay, even dito po sa pera ay meron pong mga kina-counterfeit. Ang dollar ay, ang $3, ito po ay na-counterfeit po noong mga nakaraan. Okay, ang ating 1,000 buo na papel ay kinonterfeit din po. Ito at ang 500 at saka 200 and the 100 ay kanila pong kinonterfeit ito. So lahat ng mga bagay nito ay merong mga counterfeit. Ngunit ito ba ay gawa ng Diyos o kaaway? Ito po ay gawa ng kaaway. Alright. Ano po ang sabi nito? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 21, quench not the spirit, despise not the prophesying, prove all things, hold fast that is good. Okay? So sabi dito, beloved, in 1 Thessalonians chapter 19 verse 21, I believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Yun po ang sabi dito sa ating pag-aaral. Ngunit maliwanag po ang banal na kasulatan na if we identify the marks of God's true church, because the true church, they have also the true prophets. Ang sabi po rito, the Seventh-day Adventist Church, they are teaching the truth. And the Seventh-day Adventist Church is, they originated after 1798. So yun po ang sabi riyan. So, ang sabi po dito ay, ang true church ay nagbabaptize po through immersion. Ang true church, they are keeping the 7th-day Sabbath. And at the same time, we are teaching that death is like sleeping. This is the teaching of Jesus Christ. And also, the 7th-day Adventist Church, they keeps the 10 Commandments. And the Seventh-day Adventist Church has the spirit of prophecy. And the Seventh-day Adventist Church is a worldwide church. And we are also proclaiming and preaching the three angels' message. And lastly, we have the health message. Yun po ang totoo mga kaibigan na pagkakilanlan. Pagka nakita po ninyo na nagsasabing sila po ang totoo, ay inyo pong subukin muna sa mga bagay na aking binanggit dito sa banal na kasulatan. Revelation chapter 12 verse 17, and the dragon was wrath with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ito pong inaaway ng kaaway o binabaka ng kaaway, ito po ang true church. Chapter 19 verse 10 of Revelation, this testimony of Jesus, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya kapag meron pong espiritu ng panghuhula, ito po ay tunay na iglesia. Meron pong nanghuhula-hula lang po diyan, ay hindi naman totoo. Okay? Hinulaan po ng way back 1999, December 31, earlier of the December, ay meron pong humula na ang end of the world. Yung pong sinasabi diyan natin sa, ito po yung headline na sa kamay nila ay na-headline po yon sa mga pahayagan na the end of the world. December 31, 1999. So yun po mga kaibigan, kaya makikita po natin na ang testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Ang mga propesya ay nagpapahayag lamang ng katotohanan at ito ang mga darating na panahon. Ngunit may mga propesya, nagpropesize din na mali ang kanilang propesya. Sangayon po sa Ephesians chapter 4 verse 8, 11 to 13 ay makikita natin na this is the gift of prophecy. Okay? At saka makikita din po natin ang gift of prophecy sa 1 Corinthians. Tingnan natin, chapter 1 verse 5 to 7. Ay inyo po makikita diyan mga kaibigan ang
gift of prophecy. Or the spirit of prophecy. And then, hindi natin, ang sabi dito, in the Greek word, meron pong tinutukoy dito na ang tunay na iglesia ay merong tinatawag na apostol. Ano pong ibig sabihin ng apostol? Ang apostol, ito po sa Greek word na apostolos, means to send out on a mission and send away forth and out. Yun po ang ibig sabihin. Alright? Also the missionaries, they are also called as apostolos. Okay? So, meron po tayong mga tinatawag na prophets in Acts chapter 13, verse 1. Now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Okay, sa Bagong Tipan, ay meron pong mga propeta din doon sa Antioch, ay mga propeta at mga tagapagturo. Alright? So, yun po ang turo ng banal na kasulatan. Acts chapter 21, verse 9 to 10, and the same man had 4 daughters, virgins, which did prophecy. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. So yun po mga kaibigan na meron din pong mga propeta sa banal na kasulatan. Okay, ang sabi ng iba ay ang hindi daw totoo na mayroong propeta na babae o propetisa na babae. Meron po. Si Ana, titingnan po natin Si Ana ay isa po na nabanggit sa banal na kasulatan. Okay. Ano pa po dito? Ang written revelation of John the Revelator. Ang sumulat po ng Revelation, yun po ay si John na isang propeta. Okay. Ang iglesia, the reason why most churches today do not have the gift of prophecy is because they are not keeping the God's law. So marami po ngayon mga kaibigan na ang tunay na rason bakit marami pong mga iglesia sa kapanahonan natin ngayon wala po silang tinatawag na gift of prophecy is because they have no or they are not keeping the God's law. So yun po mga kaibigan. Ang tunay na iglesia ay tumutupad sa mga kautosan ng Diyos. Lalo higit ang kautosan at ang mga propeta. Alright, Jeremiah chapter 26 verse 4 to 6. Yun po ang makikita natin na sumunod ang mga propeta sa iniutos ng ating Panginoon. Ano po ang sabi rito? Lamentation chapter 2 verse 9. Her gates are sunk into the ground. He had destroyed and broken her bars. Her kings and her princes are among the Gentiles. The law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. Yun po ang ibig sabihin kapag tayo po ay kikita natin na mayroon pong nagpapahayag na siya ay tunay na propeta pagkatapos ay hindi naman natupad ang kanyang mga sinasabi. Ang sabi po rito ay sisirain po ng Panginoon ang mga propetang ito. Alright? Kapag hindi taglay po ang pagtuturo ng banal na kasulatan at pagkatapos ay wala na po ang kautusan at ang pagsamba ay hindi na yung tunay na pagsamba, ito po ay hindi po tunay na propeta. Sapagkat ang sabi rito sa Revelation chapter 12 verse 17, ito po, ang tunay na iglesia na mayroong tunay na propeta ay binabakan ng kaaway. Alright? So, narito po natin makikita na sa ating pag-aaral ay dito po, the testing about the prophets. Ano po yun? Biblical test of the true prophets is through visions and dreams. Kapag ang kanilang pangitain at ang kanilang mga hinula sa kanilang panaginip ay magkatotoo, ito po ang tunay na propeta. Ngunit kung hindi, ito po ay huwad na propeta. Okay, Numbers 12. Verse 6, and he said, hear now my voice, or my words, and will there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. Tingnan po natin si Daniel. Nung sila po ay nakubkob ng Babylonia, ay ginamit po ang propeta Daniel
upang hulaan po ang panahong darating. So, yun po mga kaibigan. Ano po ang sabi riyan sa ating pag-aaral? Alright? Ang sabi rito, meron din pong mga tinatawag na false prophets. Lalo tigit sa Kamaynilaan ay ginagamit po itong tinatawag na bulls of yung zodiac signs. Meron pong ganyang mga pag-aaral. Pagkatapos yung mga astrologers, Isaiah chapter 47 verse 12 to 14, yung mga astrologers, yun po ay kabilang po sa mga false prophets. Okay? Ano pa po ang sabi rin sa ating pag-aaral? Na ang biblical test of the true prophets that their visions is 100% accurate. Ano pong ibig sabihin yan? Na kapag ka accurate po ang kanilang mga sinasabi, na pag sinabing accurate ay natupad, dumating ang hula nila, ito po ang true prophets. Jeremiah chapter 28 verse 9, the prophets which prophesies of peace. When the word of the prophet shall come to pass, then shall the prophets be known that the Lord has sent them. Yan po ang ibig sabihin mga kaibigan, na maging ang ating Panginoon Kristo ay hinulaan po niya ang darating na mga panahon sa Matthew 24. Alright, yun po ang sabi dito. Meron pong tinatawag tayo na conditional of prophecy. Ano po yon? The conditional prophecy in Jeremiah chapter 18 verse 7 to 10, there is a promise and at the same time there is a punishment. This is conditional. Bakit po? Kapag ka ang propeta ay nagsasabi ng katotohanan, ang pagkatapos mayroon pong promesa na darating ang Panginoon at kung ito ay matupad, ay ito po ang totoo. Tingnan po natin ang hula ni propeta Isaiah, na hinulaan niya doon sa chapter 7 of Isaiah na ang isang babae o isang dalaga ay manganganak. So, kailan po yung nangyari? Dito po sa Bagong Tipan, sa Matthew chapter 2, ay nangyari po yon. Pagkatapos, ang sabi rito, the 100% agreement with the Bible. Yung tunay na propeta ay sang-ayon po sa banal na kasulatan. Kapag ka meron pong propeta na nagsasabi sa inyo na sila ang tunay na propeta, pagkatapos ay minimislead po kayo sa pamagitan ng sarili nilang pagpapaliwanag sa Biblia, kung hindi na po ito ang teaching ng Biblia, ay hindi po ito ang tunay. Ngunit ang sabi ito, 100% agreement with the Bible. Okay? Ano pong narin sa Biblia? Na nagtuturo ng buong katotohanan. Alright? Kaya narito po ang Health Up Media Ministry. Kami po ay narito sa Impapuid upang aming ipapahayag ang buong katotohanan. Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and the testimony, if they will not speak according to this word, it is because there is no light in them. So yun po ang ibig sabihin mga kaibigan, na meron po mga bagay na dapat nating alamin. To test the true prophets is to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So yun po ang ibig sabihin dyan, na kapag sila po ang tunay na propeta, pagkatapos ay kanilang sinasabi ay hindi natutupad, tiyak na walang umaga sa kanila. Panay kadiliman. Yun. Ano po ang sabi rito? Ang tunay na propeta, they will uplift Jesus Christ. Itinataas po ang Panginoong Kristo. Tingnan po natin na mayroon pong mga nagtuturo na sila po ang tunay na iglesia, ngunit dinadown po nila ang Panginoong Kristo. Hindi kinikilala. Okay? Ilan po na mga denominasyon sa ngayon na nagtuturo na hindi na po kailangan na sumunod pa sa ating Panginoong Kristo sapagkat iba na po ang kanilang sinusunod. Alright? Meron po ang mga denominasyon ngayon na nagsasabing, lalo tigit sa mga magazine nila na inilathala, ay ang sabi nila that their leaders is more than Jesus Christ. Tingnan mo? So yun po ang mga hindi tunay na mga propeta. Pagkatapos ang sabi dito sa panglima, na pagkakilanlan
ng tunay na propeta ay spiritual fruitage. Yung bunga. Ano po yung bunga? Ha? Spiritual fruitage, ibig sabihin, yung kanilang mga ginagawa. Way back 1977 or to 80, meron po dyan sa, ito po ay nalathala po dyan sa mga pahayagan sa Maynila na doon po sa Mindoro ay mayroong lumutang o lumitaw na propeta. At siya daw ay nagpapagaling at nagbubuhay ng taong patay. Ngunit, yun po ay nawala din. Bakit? Kung binuhay na sana niya ang mga patay, wala nang libingan doon sa lugar ng Mindoro. Okay? So therefore, sabi po sa Matthew chapter 7 verse 20, therefore by their fruits you will know them. So sa bunga nila ay makikita mo. Kung ano po ang kahoy na apple, magbubunga po ng apple. Kung ang mangga ay nagbubunga din ng mangga. Hindi po ang mangga ay nagbubunga ng atis. Sabi sa verse 20 ng chapter 7 of Matthew. Kaya ngayong umaga, ang aking pong dalangin na sana kayo mga kaibigan ay kailangan po natin na subukin ang mga propeta na nagtuturo. Nasa ating kapanahunan sa ngayon, marami pong mga nagpapahayag na sinasabing katotohanan. Ngunit makikita natin mga kaibigan na yung mga katotohanan ng kanilang taglay ay malilito kayo sapagkat Biblia din po ang ginagamit. Okay? Ang kaaway, sangayon po sa The Great Controversy, ay ang kaaway ay impersonate niya ang Panginoong Kristo. Pagkatapos ay magtuturo din sangayon sa Biblia. Ang Biblia ay kanilang tinuturo. Ngunit, pinaghalo po ang doktrina. Kaibigan, paghaluin po nila ang doktrina ng masama, ano yung paghalo? Wala nang pagkakilanlan sa masama at mabuti. Yun po ang ibig sabihin ng pinaghalo na doktrina na galing sa Biblia. Pagkatapos ang sabihin ay pwede nang kainin ang lahat ng mga bagay. Yun po ay isa sa bahagi ng turo ng huwad na propeta, mga kaibigan. Alright? Meron pong dalawang requirements ang Panginoon. Sabi dito, we have to obey the law and at the same time, obey the prophets. And God's true church keeps the commandments and as a result, restores the gift of prophecy. Ano po ang sabi niyan? At God's true church today, to be like the original must be have the gift of prophecy. Meron pong panghuhula. And we must beware of false prophets and test the prophets by the Bible. So, sa panggitan din po ng paggamit natin ng banal na kasulatan, ito po ay ating matitisting ang mga huwad na propeta. Alright? So, ang aking pong panawagan sa bawat isa, na sa oras na ito nalaman natin ang turo at aral ng mga huwad na propeta. Ang tunay na propeta ay nagtuturo sang-ayon sa banal na kasulatan. Na ating pong titinan na huwag nating paniwalaan kagad ang mga propeta kung ito ay sila sa Diyos. Subukin muna natin mga kaibigan. Kung sila po ay nasa tunay, ay ang subukan ay biblical po, nasa Biblia. Alright? So sa oras nito, ang aking panalangin na sana ang ating mga pag-aaral, ang ating presentation dito po sa Health Up Media Ministry ay magpapatuloy po ito. Ang pahay ng katotohanan na ito po ay under ng Health Up Media Ministry na patuloy po ito na pumailan lang sa impapawid upang kayo rin naman na mga taga-subaybay, mga taga-sunod at taga-suporta sa ating gawain ay ating pong matiyak ang ating kinalaglagan. Kaibigan, sa oras na ito ay ang aking pong dalangin na sana kayo na nariyan. Kung kayo po ay nariyan sa dati pang kinalalagyan, mangyari po na atin ang lisanin at tayo po ay sumunod ng lubusan sa ating Panginoon. Na tayo ay isa sa kanyang daratnan na pagdating ng ating Panginoon Jesus sa pangalawa ay walang isa sa inyo na mawalay, kundi tayong lahat ay sama-sama. Hawak kamay tayo na sasalubong sa Panginoon at tayo sa Panginoon
magpakailanman. Tayo po'y mananalangin. O Diyos na dakila, aking pong pinasalamatan ang oras na ito. Natapos po namin ang aming presentation na puno ng pag-asa, ang pagkakilanlan ng tunay na propeta. Panginoong Diyos, inyo kaming tulungan na hindi kami mailigaw ng kahit sino paman, kundi bagkos kami ay akayin sa buong katotohanan ng subukan, Panginoon, ay nasa banal na kasulatan. Tulungan kami, Panginoon, na maunawa namin ang lahat ng mga bagay nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. At muli, ang aking pong panawagan sa bawat isa ay inyo pong subaybayan lagi ang Health Net Media Ministry at nasa Facebook Live po at nariyan sa YouTube. Kapag ka inyo pong nakita yon, subscribe and then a like and then share natin sa ating mga kaibigan na kung magkagayon, isa rin kayo sa maging daluyan ng banal na salita ng Diyos. Okay? Salamat po ng marami. Ako ang inyong abang lingkod, Sempapoid, si Brother Doming Hernaldo, nagsasabing bye-bye, at ang aking kasama sa gawain, si Brother Dindo, ay nagsasabing pagpalain kayo sa buong maghapong ito. Salamat po.